Boss Toyo nagsalita na about sa pustahan issue sa flip top. Apex umiiyak habang ginagawa ang kanta niyang tuldok. At Aklas naglabas din ng saloobin. Alamin natin ang mga yan, so tara. Sa labang Sinyo vs Apex nga noong ahon 13, may linya dito si Apex na patama kay Boss Toyo. Dahil bago nga nasabing laban, nag-post si Boss Toyo. Napupusta siya kay Sinyo sa halagang 1,000,000 piso. Hindi na nakapagtataka kung ba't sinasabihan ka ng mga tao na puro ka lang patawa. Kaya yung pupusta sa'yo kung hindi ubod ng tanga, may toyo lang talaga. Sinyo versus Apex, pustahan na naman! Sunugan ng pera hanggang sa yung bulsa, walang laman! Yung ganyang galawan, puro lang katangahan dahil sugal sa labanan ang ugat ng dayaan. Sa kanta nga na nilabas ni Apex sa tuldok, dito ay muling nabanggit ni Apex ang abot sa pustahan sa flip top. Dahil trending na nga ang kantang tuldok ni Apex, naparibat dito si Boss Toyo. Hindi ako naging sponsor ng flip top kahit kailan. Wala akong pera o anuman na nilabas para sa liga. Isa lang akong tagahanga at naging kaibigan at kumpare ng mga MC at ni Eric. Tungkol sa pastahan, oo, pero labas ang liga doon at pati mga hurado dahil never nagkaroon ng usapan o anuman. Di talo nga ako. Katuwaan lang ang money game doon at malimit mga tao sa labas ang aking kakalaban para lang may konting sabik sa panunood. Parang boxing lang yan o basketball. Para lang sa kaalaman, hindi nyo mabibili o matatapatan ng pera ang prinsipyo ni Enigma. Sa kabilang balita naman, emosyon ang bumalot sa karamihang mga fans nang madinig ang kantang tuldok ni Apex dahil ang nilalaman ng kanta kung paano siya nagsimula sa flip top at kung ano ang sinakripisyo niya para sa liga at hanggang sa huli kung paano siya pinauwi ni Enigma itong nakaraang flip top anniversary. Kagabi nga din sa My Day ni Apex kasabay ng paglabas ng kanta niyang tuldok. Sa My Day niya may karton na palaka at meron itong luha. Gusto lang di ipaalam ni Apex sa atin na masakit sa kanya ang ginawa niyang pamamaalam sa liga kung saan siya nakilala. Kahit nga si Akata, ramdam niyang umiiyak si Apex habang ginagawa ang kanta niyang tuldok. Grabe yun. Para may sulat ni Apex yan, kailangan lumuluha siya. Tingin ko umiiyak siya habang ginagawa niya yung kanta. Habang nagre-record siya, may mga luha. Basta ang bigat niyan. Tangina, imposibleng di umiiyak si Apex, hindi niya ginawa yan. Imposibleng di pumatak luha niya nung sinulat niyan. Ang bigat sa dibdib niyan, pre, yung gusto mo makipag-ayos. At sa uling balita, dahil nga sa ingay na binigay ng kanta ni Apex sa tuldok at sa bigat ng kantang ito, muling sumariwa kay Aklas ang nangyari noon sa kanila ni Enigma. Minsan din pala siyang pinalayas ni Enigma sa isang event sa Iloilo dahil ayaw siya nitong makita dahil sa ginawa niyang pagkakamali. Sa kabilangan ng ginawa sa kanya ni Enigma at kay Apex, naiintindihan niya pa din ito. Umiiyak ka na naman AKLAS. Unahan na kita. Ganyan talaga basta naging loyal kang sundalo, at hindi mo maiintindihan yun kahit kailan dahil ang loyalty ng marami sa inyo ay naayon sa convenience at benefit. Sabihin nyong hindi na nakakatuwa at nakakatawa tong mga nangyayari. Marami na masyadong nadamay dahil lang sa Ban 2X na yan. Parang di kayo dumaan sa era ng pastahan sa comp shop, sa tropa, alam mo yun. E ano naman ngayon kung nakipagpustahan nga si Boss Toyo? Karapatan din naman niya yun, di naman siya nakipagpustahan kay Enigma, at sa mga hurado. Personally, wala akong nakikitang mali sa katuwaan between tropa. Magalit kayo kung binili niya isa 2x mga boto ng hurado, at wala din namang masabi, nangyari na ganun. At kahit naman di Kami o kay ni Eric, sa panahon ko, wala naman ganyan na naganap, so I can only tell based din sa experience ko. Pero tanggapin nyo, karapatan din ni Apex Bamoses ng saloobin niya, hindi para mag-instigate more conflict, pero para ilapat sa bit mga pinagdaanan niya. At the same time, wala nga kayo magagawa dahil at the end of it all, yung gusto ni Enigma ang masusunod kung sino babatel, sino hindi. Ayaw niya sa narinig niya, cancel ka, pwede kang bigyan ng hansa, sa kanya naman yan, kahit anong gusto niya pwede niyang gawin. Karapatan din naman niyang palayasin si Apex sa party niya, party naman niya yun, kahit pa na yung tao pumunta dun para makipag-usap at makipag-ayos. Same way 9 years ago, dumayo siya sa Iloilo.
pumunta ako kasi nasa Iloilo na ako noon, bilang kaibigan, mangangamusta sana ako sa kanya, makikipag-usap bilang tao, pero pinaalis din ako dahil ayaw niya ko makita, ayaw niya na nandoon ako. Nakalimutan ko na nga sana kaso same, again, behavior pattern, ginawa niya sakin, ginawa niya rin kay Apex. For what? Dahil ayaw lang niya. Sana lang din sa mga tao sa paligid mo mabulungan ka ng tama, hindi yung sususulan ka lalo para sa pansariling interes. Yung bataan mo nga sa Iloilo, bumaba sa amin, nakipag-usap, nakipag-ayos, tinanggap ko, di dahil sa kung ano pa. Pero basic human dignity tol, rule of the streets, gentleman's code. Uulitin ko, sinabi ko ng gabing yun sa bata mo, walang karapatan humawak ng liga ang hindi batel MC, respeto kay YANGWAN, UBUSAY Rosa, SOUTHSYDSOULJAZ, kay MOUTH Free, sa Bureau kay Sam, lalo kay Sam at sa lahat ng hip-hop heads ng Iloilo. Ganun pa man, may mga bagay na hindi talaga maires, ikaw ang maker ni AKLAS, kaya respeto at no hate ako sa iyo, real talk yan, kaya nga hanggang ngayon wala pa din nakakaalam kung ano talaga pinagawayan natin eh. Pero di ako nagsisisi at magsisisi sa mga sinabi ko, pagsagot to ex ko sa iyo at paglalahad ng tunay kong nararamdaman sa mga panahong iyon na siya namang kinagalit mo siguro. Uulitin ko din, sinabi ko sa bid, kasama ni Luns, isang dekada na, 10 years ago ang di natin pagkakaintindihan, nakalimutan ko na nga. Pero wala akong regret, dahil kung hindi nangyari yun, di ako makakalabas sa bilog, loop, ganun pa din. Sa mga nagsasabi dapat pribadong kinausap, etc. etc., nagpakumbaba, sus, kung alam nyo lang. Umabot na nga sa binlock pa ako ng amuyong mo matapos niya kutsinat, di man lang binigyan sa maka-reply, block agad. Wahahahahana, tandaan mo Eric, sasabihin ko to for the last time, hindi bilang taong kaaway ang tingin mo, pero bilang isang kaibigan pa rin ang turing ko sa'yo, may mga kagaya namin na hindi makabatel ulit ang habol. May mga natitira pang kagaya namin na ayaw lang talaga ng may kagalit dahil at the end of it all, respeto pa din sa iyo at sa mga pinagsamahan nating lahat mula ng mga deisa. Salamat dahil sa rejection na yun, naging redirection at na-repurpose si AKLAS. TS, last na sinabi mo sakin Boss Eric, good luck sa career, kung natatandaan mo pa, hindi ko yun tinanggap ang mga salitang yun bilang threat o pagkatapos na ng karera ni AKLAS, tinanggap ko yun bilang hamon para maipakita talaga sa'yo. Hindi ko lang basta pinakinggan mga turo mo, isinabuhay ko, naniniwala pa din ako isang araw magkakausap tayo, hindi para kalkalin ng putik ng nakaraan pero para I settle ang differences natin, malayo 2x na rin siguro ang narating ng solong renegade na ta. Kaya salamat din talaga lalo na kila Abra, Looney, Smugglass, Abadan, Boss Toyo, Mike Swift, at iba pang hindi nanlibak at tumalikod sakin, hanggang dulo tol, maasahan nyo ko, mabagal lang talaga ako mag-reply. So kayo ba mga kuys na masasabi nyo sa mga pahayag ni Aklas? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.